4 na araw na lang po, isasagawa na natin ang tinatawag na tahajjud para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos-lubusin na po natin ang mga natitirang araw sa pag-aayuno o sa buwan ng Ramadan. Dahil hindi natin alam kung ito na ba ang ating huling Ramadan or ito na ba ang huling tahajjud natin na maisasagawa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iilan kasi sa atin na kapag nangangalahati na tayo sa buwan ng Ramadan, wala nang nagtatarawih. Wala nang nagtatayo ng pagdarasal kay Allah. Nung una, marami pa ang nagtatarawih. Kapag nangangalahati na ang buwan ng Ramadan, wala nang nagtatarawih. Kabaliktaran ito sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sa last 10 days of Ramadan o sa mga iilang araw na lamang ang natitira sa buwan ng Ramadan, mas pinaparami ang ginagawa ni Propeta Muhammad na pagsamba kay Allah. Samantalang sa ating ginagawa ngayon ay kabaliktaran. Kapag nangangalahati na tayo sa buwan ng Ramadan, wala. Nawawala na tayo ng lakas sa pagsasagawa ng ibada. Nawawala na tayo sa masjid. Nawawala na tayo ng tarawih. Ngunit kabaliktaran sa ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginagawa ng mga sahaba, mga salaf, na kung saan kapag konti na lang ang natitira sa araw ng Ramadan, gabi ng Ramadan, mas pinaparami nila, mas pinapalakas nila, mas pinapaigting nila ang pagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaparami nila ang pagbabasa ng Quran, pinaparami nila ang tahajjud, pinaparami nila ang tarawih, pinaparami nila ang pagbabasa ng Quran, pinaparami nila ang pagtatasbih kay Allah, pinaparami nila ang pagkakawanggawa, pinaparami nila ang pagsusunnat. Dahil nga sa mga natitirang araw ng buwan ng Ramadan o gabi ng Ramadan, sa mga taong nagtatahajjud, sa mga taong nagsasagawa ng pagsamba sa malalim na gabi. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Muzammil? Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqaw wa aqwamu qila. Ang sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan na ang isinasagawa na pagsamba sa kalaliman ng gabi ay mas matindi ang idinudulot nitong tibay sa ating mga puso. Nagbibigay ito o nagdudulot ito ng tibay ng ating mga puso sa paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang oras or tama na oras, akmang oras para intindihin, maunawaan ang banal na Quran. Ang oras ng tahajjud or ang pagsasagawa ng pagsamba sa kalaliman ng gabi, ito ay nagpapatibay ng ating mga puso sa paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo nagsasagawa ng tahajjud sa last 10 days of Ramadan? O bakit tayo nagsasagawa ng mga ibada, pagsamba sa last 10 days of Ramadan? Bakit natin pinaparami ang pagsasagawa ng ibada sa last 10 days of Ramadan? Dahil ito sa inaasam natin na Laylatul Qadar. Laylatul Qadar, gabi na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang sino mang tao ang nadatnan ng Laylatul Qadar, na siya ay gumagawa ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang gantimpala nito ay higit pa sa mga taong nagsasagawa ng ibada ng 1,000 buwan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pagsasagawa ng ibada o pagsamba sa 1,000 buwan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang iyong ginagawa na pagsamba sa last 10 days of Ramadan, especially ang tahajjud, ang gantimpala nito na iyong matatanggap kay Allah ay mas mainam kaysa sa gumagawa ng 1,000 buwan na pagsamba kay Allah. Halimbawa, kung ikaw ay nagbabasa ng Quran, ikaw ay nagtatahajjud, ikaw ay nagbibigay ng kawanggawa, ikaw ay nagsasadaka, ikaw ay gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag nadatnan ka ng Laylatul Qadar, ang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pagsasagawa ng ibada o pagsamba sa 1,000 buwan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin kaligtaan ang last 10 days of Ramadan. Mas paigtingin pa natin ang ating pagsasagawa ng pagsamba kay Allah. Paramihin pa natin ang pagsasagawa ng pagsamba kay Allah. Huwag tayong mawalan ng lakas sa last 10 days or last 10 days na natitira sa buwan ng Ramadan. Nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ang sino man sa inyo ang magsatayo ng tahajjud
na ang kanyang pagtatayo ng tahajjud dahil ito sa kanyang paniniwala, pananampalataya kay Allah at pag-aasam ng gantimpala na ibibigay sa kanya ng Allah kaya siya nagtatahajjud, ipapatawad sa kanya ni Allah ang kanyang mga naunang nagawang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpili ng ating pagsasagawa ng tahajjud para kay Allah, pinutol mo ang iyong magandang tulog, pinutol mo ang iyong ugnayan sa iyong kama, pinutol mo ang iyong mahimbing na tulog para lamang ikaw ay magtayo ng tahajjud para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapalit nito ay ang pagpapatawad sa iyo ni Allah sa iyong mga nagawang naunang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala.